Bryce Hernandez. Bryce, narinig mo yung salaysay ni Engineer Alcantara. Sumasang-ayon ka ba sa pagkakaalam mo sa lahat ng sinabi ni Engineer Henry? Opo. Actually, lahat ko na dinideliver niya. Kami nga po nag-ayos ng mga pyramid ko. Kaya po nung nasabi ko sa mga unang hearing po natin. So para lang malinaw, lahat ng sinabi niya under affidavit, under oath, sa tingin mo, kinocorroborate mo yung kanyang sinasabi, na tama ang sinasabi niya? Opo, Your Honor. Meron lang pong ilang, ilang tao na hindi niya nabanggit. Pero hindi ko po kasabi yun kasi po, kasuhan din po ako ng libel. Yung mga taong hindi niya binabanggit ay mga taong nakilala mo o alam mo siya lang nakakilala? Si boss po, at saka po, meron po akong knowledge regarding sa pagbababa po niya ng Pondent projects po sa office. Baka po nakalimutan lang ni boss kung magitin. Sige. Mr. Chairman, I hope we can also put together the testimonies of Mr. Hernandez and Mr. Alcantara na nagpamatch yung kanilang mga kwento. Today we will do that and submit everything to the ICI. So kulang, pero tama ang nasabi na, pero kulang. Yan ang sinasabi mo. Yes po, Your Honor. Okay, maraming salamat. Salamat po. Let me ask the representative of PCC, si Attorney Christian De Los Santos. Are you here? Yes, Attorney De Los Santos. Magandang araw. Morning, Your Honors. Can you give us an update? Alam ko na Chairman Aguinaldo is pursuing bid manipulation, bid rigging, filing different cases towards the contractors. Can you give us an update there? Yes, Your Honor. So we are already doing our preliminary inquiry of this case. So we are looking at the contractors that were named during the SONA and other contractors that were mentioned during the Senate Blue Ribbon hearings. So the next step right now is to gather evidence, the bid documents, possible communication exchanges between them. Attorney, ang testimonya dito sa Blue Ribbon ay maaari niyong gamitin ebidensya, tama? Yes, Your Honor. So pag inaamin na nagbabayad ako, kapag in-award sa amin ng proyekto, or kapag mayroong testimonya ng DPWH na finifix nila o niribig nila yung mga bid, dito, nakakatulong yan sa inyong investigation. Yes, Your Honor. Okay. At tama ba na ang multa or fine dito sa bid rigging ay up to 100 million per instance, first offense, 250 million for second offense moving forward? Yes, Your Honor. It's actually up to 110 million, Your Honor, because the amount has been adjusted. Tinaas na? Yes, 110 million, then 110 to 250, and then for succeeding 250, pataas po. Okay, pinag-uusapan kasi natin kanina with Secretary Remulla kung gaano kahalaga na hindi lang makulong yung mga kasangkot kung hindi mabalik din yung pera. No? Yung isang paraan, yung voluntary, na posibleng sila na mismo ang magbabalik bilang sign of good faith. Yung pangalawa, pwede rin ito. Tama ba ito, Attorney? Yes, Your Honor. So we can impose the fine of 110 million per incident or count of violation. Per incident. Yes. So kung naka-10 kontrata ako, pwedeng 1 billion yun. In fact, more, baka pwedeng 2 billion yun. Yes, Your Honor. Ang multa sa'yo. Yes, No? Your Honor. Ang kakasuhan nyo dito ay yung mga contractor or pati yung DPWH? Yung contractors lang, yung participants in the bidding? Mainly the contractors, Your Honor. However, the public officers may also be prosecuted or filed as facilitators Kung meron silang porsyento. if they are participating in the scheme, Your Honor. If they're participating in the scheme, meaning sila yung tumulong na marig yung bid, marahil may porsyento rin sila, so pwede rin silang multahan As facilitators. as facilitators. No? So itong, if I'm not mistaken, the PCC, dahil may quasi-judicial powers ito, kaya niyang gawin ito on its own. Yes, Your Honor. In fact, ginagawa niya yung investigation. Yes, Your Honor. And you will probably have a hearing very soon. We have already issued some requests for the documents with the DPWH and the relevant agencies, Your Honor, like the SEC, so that we can study the corporate structures, the entities, and the people involved there. Okay. Anong timeline na dito? I cannot commit the timeline, Your Honor. Under the law, we have 90 days to complete the preliminary part, and then after that, it would depend on the number of entities involved, complexity of the scheme. Sometimes, iba kasi yung scheme nila, Your Honor, is not very straightforward. So we have to look behind that, and then it also depends on the counts of the violations. So some incidents can be straightforward, others are not. So we don't have a definite timeline on that. Pero pwede naman siyang per count, di ba? Yes, Your Honor, we can prioritize. You can prioritize. So ang mungkahi ko, gaya ng minungkahi kay Secretary Remulla, Attorney, mahalaga sa taong bayan na mabalik yung pera. You know, nung isang araw, trillion peso march yun kasi aabot ng trillion peso yung nawala sa kaban ng bayan. So kung may balik tayo kahit papaano, malaking bagay yan. Mahalaga yung mabalik natin yan. So I hope the PCC, as it was created, can really pursue these cases. At alam ko kasi na hindi kayo evidence beyond reasonable doubt. Dito sa mga multa, anong hinahanap lang ninyo? Substantial evidence. Just substantial evidence. And even the testimonies here can already be used as substantial evidence. Yes, Your Honor. So, bilisan po ninyo, galingan po ninyo, at tumulong po ang Philippine Competition Commission dito po sa pagbalik ng pera. No, mahalaga po ito, naiintindihan po yun ng ating Secretary of Justice. I'm sure kahit po kayo, naiintindihan yan. Yes, Your Honor. Okay, and hindi naman to isang kaso sa lahat, di ba? Ano to, maraming kaso to sa maraming tao. Yes, Your Honor. Okay, so meaning hindi natin kailangan hintayin na lahat ng ebidensya, ng lahat ng contractor, ng lahat ng kasangkot sa DPWH ay may mabuo. Pwede itong per instance, magbunta na agad. Yes, Your Honor. So per count po, pwede po natin siyang i-prioritize kung ano yung meron ng evidence, pwede po natin siyang isang patch. Sige, I recommend that you do this quickly para rin sa taong bayan. Maraming salamat, Attorney De Los Santos. Thank you. Thank you, Your Honor. Mr. Chairman, that's for my first round. Yun muna po.
Thank you very much, Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. Chair. Meron po ba representative ng Department of Public Works and Highways dito? Yung current po, hindi po yung mga nasa back na, yung mga nasa posisyon po. Yung representative po is Secretary Vinson? Okay. Sir, have you taken your oath? Not yet. Yes, Your Honor. All right. Okay, please state your name and your position within the PWH. My name is Undersecretary Eric Ayapana, and I am in charge of the convergence, external convergence projects of the department and the technical services in NBCPO. Will you be able to answer po yung lumabas po sa media na pagsisira po ng mga dokumento ng iyong tauhan or ng Baguio City Engineering Office? Will you be able to answer that? Kailan po ito nangyari? Sir, I have no personal knowledge, sir. All right, Mr. Chair, I guess it's just Secretary Vinson will be able to answer that question. Nevertheless, Mr. Chair, I would like to go now to Ms. Sally Santos of SIMS. Ms. Sally, are you here? Okay. Ms. Sally, sabi mo po, wini-withdrawing po yung pera. Bakit po napupunta pala yung pera? Bakit po napupunta yung mga bayad sa proyekto sa iyong account? Sa bangko? Kasi po yung mga project na celebrate po yung gumawa. Sabi ko, transfer po doon sa account ko yung mga pera na yun. Tapos, dinideliver ko po sa kanya. Magkano po yung pinakamalaki na wini-withdraw ninyo sa bangko? 457 million po yun. 457. Hindi po ninyo kailangan ng armor truck nun kung gano'ng kalaki ang masyado. Kailangan na po ba ng armor truck? Hindi naman po kasi, minsan po kasi, dalawang hatching po. Tapos, sinasakay ko po sa sakyan po. Saan po nilalagay po yun? Sa sako? Sa duffel bag? Sa bag? Sa mga kahon po, sir. Kahon. Galing sa bangko, binibigay sa inyo ng kahon na. Yes po yun. Okay, hindi pa po sila nagtatanong kung saan yung po gagamitin, saan yung dadalhin na napakalaking pera. Hindi naman po. Kasi po, Kilala na kayo. opo. Ano nung bangko po ito? Can you just mention the pangalan po ng mga bangko? Land Bank Malolos Highway lang po. Land Bank sa gobyerno. Yes po Okay. yun. Ano pa po? Yun lang po. Yun lang po yung Land Bank Malolos. Yes, sir. Mr. Chair, may I suggest that we invite the Malolos Land Bank Manager kasi doon pa lang, Mr. Chair, nakapagtataka na napakalaki pong halaga ng pera ang i-withdraw at binibigay po sa ito, sa mga taong ito. And dapat po doon, common sense will tell you, mukhang may problema. Ganito po kalaki. Siguro po may manifest, Mr. Chair, that we invite in the next hearing po the manager of Land Bank. Noted, Senator Erwin. Thank you, Mr. Chair. Alright, pahulit na mo na lamang po, Ms. Sally. Yung sinasabi yung lisensya na natatakot kayo kasi baka hindi kayo bibigyan ng proyekto. Sinabi ba sa inyo ito personal, nila Bryce at saka nila JP, nila Alcantara na hindi ka nabibigyan ng proyekto pag hindi mo piniram yan? Yes, Your Honor. Sino raw ang nasa likod nito? Meron ba silang ginamit po ng politiko? Wala naman po. Wala naman po. Alright. Thank you, Mr. Chair. Let me move now to Mr. Bryce and Mr. JP Mendoza. Kayong dalawa. Okay. At any point ba nakita nyo, pumasyal sa inyong opisina kasi sabi ni Mr. Alcantara kanina na na-meet niya na si Saldico. Narinig niyo ba ang pangalan Saldico or nakapasyal na po ba siya sa inyong opisina sa Bulacan? Hindi pa po, Your Honor. Ikaw, Mr. Bryce. Hindi po sa opisina, Your Honor. Na-meet ba na si Saldico? Si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may sa Shangri-La. Bakit po siya nakita? Magkausap po sa boss. So kasama ka ni Engineer Alcantara, nakausap ni Congressman Saldico, si Engineer Alcantara. Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung kausap ko. Hindi mo kayo kausap. Opo. Usap lang po yun, wala pa kayong deliver na pera or what? Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay sa kanya. Bali, Sino kanya po? Sino kanya? hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul, okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi. Opo, Your Honor. Inabutan niyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo magkano pera yung inabot mo sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming malita po ng pera, Your Honor. Tingin ko po, billion po yun. Billion? Opo. Saan yung sinakay yung billion? Sa mga van po, kung di po nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. Itong padala. Bakit ilang maleta ba yung ilang billion na yun? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat yun? Estimate mo lahat pagkatanda mo. Mahigit po sa 2 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your So Honor. mga 1 billion po yun, tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po diniliver ito?
Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Sa Shangri-La po, dalawa po Sa BGC po. Sa BGC sa basement. Opo. So, paano? May kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van? Wala po, sir. Kumbaga, diretso po siya sa elevator, packet po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse. Sa inyo, pinapataas po actually yung isang kasama po namin na si Engineer Paul. Nakarating po siya mismo doon sa loob ng penthouse, doon sa taas. So, yung dalawang pong maleta na yun ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La. Yes po. Alright. Bukod po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Valle Verde po, bahay din po ito ni Congressman Saldico. Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, nung unang po hindi po nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po. Moving forward, doon po sa mga tatlong Senator senador na Nabanggit, banggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator Bong Revilla, namit niyo po ba at any one time or any point na pumasyal po yung mga ito sa inyong tanggapan? Ako po hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi niyo rin po nakita itong mga ito or nakita niyo nakausap nila si Engineer Alcantara? Si kay St. Joel po, nakikita ko po nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila? What about Senator Jinggoy? Kasi po, lagi po kami kasama ni Boss Halos umaga hanggang gabi po. Through phone po, actually pagka meron po yung instruction sa kanya ng meron utos sa akin si Boss galing, for example po, utos po ni Boss Robert na may program na ganitong amount dahil sa ganitong kay Senator na ganito. Yun po. Sino Senator na ganito? Walang Senator na ganito? Kay Senator, Senator Jinggoy po. Alright. Tapos may sinasabi din siya pati si Senator Bong Revilla na damay din. Ganun din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan? Ang instruction po niya, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam nila kung paano atakin ng programa ng project natin. So lahat po na ito dahil 25-30% narinig po natin kay Engineer Alcantara. So persado po na maging substandard na proyekto or maging ghost na lang? Nakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Plan First Standard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po, opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito, hindi pa? Hindi ko po alam na sa ngayon, Your Honor. Wala po kung way para ma-monitor po siya. Alright, thank you very much, Chairman. Yes, Follow up. Then I'll just Senator. Sure. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control. Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko na po yung eksakto nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hati ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your Honor. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak ni Alcantara. Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Classroom kasama dyan, no? Kasama po, Your So Honor. lahat yan substandard. Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Is it okay, Senator So we're suspending the rules on the 5 minutes because kakaunti lang naman tayo dito. So please proceed. Secretary Bunuan? Of course. Meron ba kayong komento dito, Secretary Bunuan? Ito, anong years ito, Bryce? Anong years yung pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry, Which is 2019 po. 2019 to 2025. Up to present po. 6 na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala po tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bunuan, may masasabi ka ba? Excuse me, Senator Bang. Follow up lang. Hindi afterthought ito. Alam mo ito habang nangyayari at the time. Opo, may instruction po lahat po. Aware kayo talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang. Hindi po ngayon lang, Your Honor. Senator Bang. Secretary Bunuan, ano masasabi mo dyan? I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I heard about all these shenanigans that they're doing actually in this district engineering office. They're supposed to monitor. They have to submit monitoring. In my watch, they're supposed to submit monitoring reports every phase of the work, every phase of the project, Your Honor. Sino pong in charge ng monitoring po sa DPWH? At dito po sa Bulacan? Yung the regional office will be the one to monitor, but they will submit. They will be submitting actually the. Magpangalan kayo, Secretary. Kasi ito first time ko ito narinig. We're investigating flood control. Ngayon na amin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. That's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po. Yung mga street lights po namin, overpriced po lahat yun. Street light, kasay, lahat na. Walang tumama, no? Opo.
Oh, so ikaw, di ba, so kunyari, kayo yung Alcantara, kayo yung DE, under kayo kay Bernardo. Nung mga panahon po yun, Your Honor. Okay, and then si Yusek Bernardo, Secretary Bunuan, siya ba yung in charge ng monitoring yan? O hindi rin, iba pa? Iba pa, Your Honor. Sino po? Sa Central Office, I think it's with the Bureau of Construction, Your Honor. Bureau of Construction, under the director, under Director, Your Honor. pangalanan po I natin. think the director is... Yung noon po, 2019 to 2025 na uusapan po natin. During my watch, Your Honor, ang director for Bureau of Construction is Engineer Alan Romeo. Your Honor. Alan Romeo. Sige, magandang makausap rin po natin siya, Mr. Chairman. Hindi ko po maintindihan, actually, Secretary, ang una nating hearing, tinanong ko sa ilan kaya yung kasangkot dito. Para po mangyari yan, ilan po ba talaga yung kasangkot dito? Kung ganyan ka-widespread po yung korupsyon na hindi lang ito nakalimita sa ilang proyekto, lahat ng proyekto sa kanilang probinsya, you handle the province ba, guys? Bulacan lang bang inahandle nyo? Opo, tatlong district, Bulacan. tatlong congressional district po sa Sa Bulacan. Bulacan. Yes, Secretary. Mr. Chairman, I just finished my last 1 minute. Sorry. Yes, Senator Kevin. I'm sorry, Senator. No, it's okay, Sen. I understand. But I have one last question for Brian. So, tama po, lahat po ng project talaga ninyo, kailangan substandard at iba goals para maibigay po yung commitment, yung 25% to 30%. Opo, lahat po kasi lahat po ng project sa amin may proponent po yung bigas po ng SOP. When you say proponent, politiko yun. That's how you describe. Opo. Sa politiko galing. So, kailangan magbayad sa politiko ng 25%, 30%. Yes po. Pero sa mga multipurpose building, alam ko na mga 10% lang po ang obligasyon. Meron pa rin, multipurpose. So, tama po ba pag mga vertical, pag sinabing building, medyo mas mura ang hinihingi kasi mahal ang mga materialis at delikado kumpara sa kalsada. Mas malaki ang komisyon pag farm to market, pag flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama, pag building, school building, hospital, 10% lang ang pwedeng ibigay sa proponent sa politiko. Tama rin po yun, Your Honor. So, mas malaking pera pa sa mga flood control, mga farm to market. So, tama po yun. Tama po, Your Honor. Alright, okay. Pero at any time, hindi po nila nakausap itong tatlong senador. Mga tao lang po nila. Sino pong senador, Your Honor? I mean, okay, I'm sorry, si Senator, I only have 10 seconds. Si Senator, JB. I mean, si Jinggoy, I'm sorry, Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Okay, what about si Senator Villanueva? Nakikita ko lang po sa mga gathering like yung mga inauguration po, ganun po, pero nagkausap hindi po. Senator Bonilla. Hindi rin po, Your So Honor. wala kayong direct contact or chat ng tatlong senador na yan. Pero pag nag-deliver na po ng pera si Senator Engineer Alcantara po ang nag-deliver. Opo, pinapadaan po ay yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator. Pinaprepare namin, tapos bibigay po namin kay Boss Henry. Si Boss Henry po ibibigay po kay Boss Robert Bernardo. So, hindi talaga kayo nag-deliver sa mga tao yun. Kundi, yung pinakamada lang ninyo, ito para kay ganito, itong kamada na ito, itong kamada na ito para kay gano'n. Ganun po ba? Tama po, Your Honor. Alright, may listahan. So, si Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino napupunta yung mga pinakamada ninyo. Opo, actually, sabi niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Sila po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalhin. Mr. Chair, may I also manifest to invite the drivers of DPWH sa Bulacan First District para malaman po natin kung saan bahay dinideliver, kayo ng bahay dinideliver yung mga pera na yan, Mr. Chair. Do we have names? Do we have names? Yes po, pwede po ibigay yung mga pangalan. Nandito ba sila? I believe, Your Honor, wala po sila ngayon dito. Mr. Chair, they were invited but unfortunately I think they're not here. Si Mr. Andre Balakbat, driver ng First Engineering District. Sila po ba ay nag-deliver din? Si Ginoong Andre Balakbat. Opo, Your Honor. Nag-deliver siya. Si Mr. Christian Santiago, driver din po ng iyong opisina. Nag-deliver din ba siya? Opo, Your Honor. So itong dalawa, itong dalawa, Mr. Chair, did not show up. Bagamat imbihan po natin, papasukin na lang po natin. Alright. Mr. Chair, I have one last quick question na lamang po sa PCCI. PCCI, are you here? PCC, sorry, PCC. Yes, Your Honor. Okay. Sir, trabaho po niyo mag-imbestiga. Yes, Your Honor. Dapat panday, malinis, mga bidding, competition po, tama po ba? Yes, Your Honor. Pero at any point sa mga bidding po ng DPWH, whether district, region, or main office, wala kayong representative to observe. Wala po kayo. Hindi po kami authorized under the law na as observer. Yun lang po, Mr. Chair, I would like to manifest since we're conducting this hearing in aid of legislation. Marami po tayo nakikita mga butas dito, kagaya po niya. Paano niya ma-observe, kung pinagbabawal po siya ng batas, puro imbestiga lang. Ang problema po ito, mga agencies na meron tayo, PICAB, PCC, lahat po ng mga ito, proactive. Ibig sabihin, reactive na lamang po. Hindi po sila kumikilos habang wala pang problema. Dapat po siguro baguhin natin, Mr. Chair, ang batas na ito na dapat nandoon sila as observer. Kasi ganito, kung may report lang na, paano kung may collusion? Lahat na ito may collusion po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair, I will serve my second round of questioning later. May tumataas ka ng kamay, Mr. Mendoza?
Sir, may additional lang po kung ipapakita sa inyo regarding dun po sa delivery nung sinasabi niyo kanina. Ito po yung si Andre Balagpat na deliver niya po sa isang tao na kasama yung plate number ng sasakyan. Okay. So please, kindly submit that to the committee. That's all, Mr. Chair. Please. Mr. Chairman, the Senate President, Sir Gobrat. Thank you, Mr. Chairman. I would just like to ask for elaboration doon sa substandard na sinabi. Pag sinabi pong substandard, let's say kalsada, or school building, ibig nyo sabihin ng substandard, manipis sa semento, manipis sa asfalto, ganun po ba? Hindi po, Your Honor. Naging substandard po siya. In the sense na, for example po, yung konkreto niya, dapat is good. Pagdating po ng 7 days, dapat pwede na pong magamit. Or 3 days. Ang ginagamit po natin is yung mas matagal po. Minsan po 14 days, 28 days. At saka po, mas mura po. Saka mas pababa po yung strength ng konkreto na ginagamit. Okay. So, hindi yung, let's say, length. Hindi kayo nagbabawas sa length. Ng, let's say, isang kalsada, mga 10 kilometro dapat. Ang gagawin nyo, 8 kilometro lang. Hindi gano'n. Bubuin nyo yung 10, pero mas murang gagamitan ng ginagamit. Ganun po ba? Yes, minsan po ginagawa din po yung pagbabawas ng length, pero minimal na lang po. More on quality po talaga ang nawawala. Yun, so that's why you called it as you termed it as substandard. Okay. Now, doon po sa naintindihan ko yung sinasabi niyo na overpriced yung mga gano'n. Yung ano yung itong 10% lang ang hinihingi o binibigay niyo sa proponent? Ano yung mga Buildings po. At saka yung mga multi-purpose buildings? yes, multi-purpose buildings, school buildings, mga roads So, po. kung 10% na lang yung inaawas doon, parang nagiging substandard pa rin, di ba? Mas hindi na masyadong substandard. Your Honor, kasi po, paliwanag ko lang po. Yung obligasyon po is 10% lang po. Marami pa po siyang mga existing na gastos. So, kung sa flood control po, natitirang budget for construction is nasa 30% na lang. Sa mga buildings po, natitira po dyan mga 50% po. So, malahati lang po talaga ng budget na ginagamit for construction. Okay. Wala yung 10%. Palagay mo. Hindi 10%. Walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba? Marami po kung consider na expenses for honor, hindi lang po yung sa proponent. Kayo nga sa DPWH. Yes po, so magiging substandard pa rin po. May kuha pa kayo. May ganyan. O yung hatiran. Nagkakaroon pa rin. Ano? Ako, Your Honor. Alright. Mr. Chair, may I interject? Senator Gobrat, recognized. Thank you. Let me just ask po, Mr. Hernandez, Bryce, sabi mo, yung building ay substandard. Tama po, naging substandard. Opo. So are you saying, I don't know, maybe the former secretary of DPWH can answer me this or anybody from DPWH. If the building is substandard, sir, so ibig mo sabihin, paano pag nagkaroon po ng earthquake? How safe are we in government infrastructures now? Lalo na po yung mga gawain sa Bulacan. Paano pag tinamaan ng earthquake kayo dyan, intensity 5, intensity 6, mamamatay, lalo mga eskwelahan, mamamatay ang mga bata sa ospital natin, madudurog at guguho ang building? Is that what you're saying, Mr. Bryce? Your Honor, ang ibig sabihin ko po ng substandard, hindi po nila nasunod ko ano po yung nasa plano. Exactly. Opo. So, kasi po ang ginagawa po, No, pero yung tibay, engineer po kayo. Yung tibay, satisfied ka ba doon sa tibay? Because substandard po, yung semento, yung bakal na ginagamit, maliliit. Hindi ba delikado po yan pag nagkaroon tayo ng earthquake? Pag nagkaroon tayo ng disco po, hindi lang dapat itong investigasyon natin, Mr. Chair, sa Bulacan nakasentro, kundi sa buong Pilipinas. Baka malayo, magka-earthquake. Sabagay ito, matagal na itong Senado na ito. Mukhang hindi pa corrupt yung mga tao dati noon. Ngayon lang, bago na lang yata ngayon. So, are you saying, how safe are those buildings that you constructed in Bulacan? How safe it is? Hanggang anong intensity ang kaya niyang bago siya madurog? Your Honor, i-explain ko po. Sige. For example po, hospital, meron pong planong ginagawa ang Department of Health na susundin po natin. So, ang ginagawa po natin, sinusunod po natin to kung ano yung gusto nilang plano. Pero ang ginagawa po namin, binabago po yung plano. For example, nilalakihan po namin yung mga foundation sa plano lang po at sa program. Pero sa actual, hindi po ito. Sinusunod na po natin kung ano po yung design nung agency na plano nila. Yun lang po. So mayroong structural deficiency kung tawagin. Tama po ba? Kasi kung hindi mo susundin, sabi ng DOH, ito ang sundin mo, ganito kalaking poste, ganito, hindi nyo susundin dahil plano lang yun. So, will you agree with me, meron na kagad structural defect yun? Huwag mo sabihin, wala kung, how will you do, paano mo explain na substandard kung wala kang i-adjust? Saan mo i-adjust? Your Honor, kung ano po yung plano na pinagagawa ng, for example, ng DOH, yun po mismo yung ginagawa natin. Pero ang program po na ibinibid natin sa opisina is mas malaki kumpara po dun sa pinagagawa nila. Para meron naka-bloated po siya, so meron pong pagkukunan po ng expenses, kagaya po ng proponent.
So, ibig mo sabihin, doon pa lang bago mag-bidding, bloated na yung presyo ng yung proyekto. For example, proyekto ng isang school building nasa 50 million, gagawin magkano yung 60 million? Tama po, Your Honor. Para yung 10 million ay para sa mga proponent, lahat ng panggastos na sinasabi mo. Tama po, Your Pero Honor. so far, hindi naman nagdedelikado ang mga Pilipino. Nagawa ninyo, lalo ng mga taga Bulacan, bakit nagkaroon ng earthquake, Harino, wag naman, magkaroon ng 6 magnitude na earthquake bukas dyan sa Bulacan, hindi mamamatay yung mga estudyante, hindi mamamatay yung pasyente sa mga ospital, eskwelahan na ginawa ninyo. Hindi naman po sana, Your Honor. What do you mean hindi sana? Hindi ka sigurado kung gaano katibay ang tinayo ninyo nila Alcantara na yung building. Ikaw, Mendoza, ikaw yung project engineer. Will you guarantee us today na matibay pag nagkaroon ng intensity 5 na earthquake, yung mga building na tinayo ninyo dyan sa Bulacan ay hindi maguguhat, hindi mamamatay yung mga estudyante, yung mga pasyente sa ospital hindi mamamatay? Yes, Your Honor po. Will you guarantee that? Yes po. Bakit mo nasasabi na guaranteed na hindi siya guguho? Yung in-explain po kasi ni Engineer Bryce, kung ito po yung standard po natin na plano, ang nangyayari po, kung ito yung binigay ng DOH, kung halimbawa 2x2, sa program po yun, magiging 4x4 para yung gastos po ng sa proponent, sa opisina, sa bidding, kumbaga ma-cover po natin yung mga gastos. Sana nga ganun, sana nga dinodoktor niyo, pero just the same, yung pandoktor ninyo doon, pwede pang magastos sa ibang proyekto sana dito sa Pilipinas. Pero hindi, napupunta lang sa bulsa ng mga proponent, napupunta sa mga panggastos. Thank you, Mr. Chair, I'm done. Yes, Senator Tulfo. Senator Baton de la Rosa, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Sa Diskaya, Kopol, base sa datos ng DPWH, kasama na kayo sa government projects. Hindi lang sa flood control, since 2012 onwards. Available din sa YouTube videos ang pasilip sa kwento ng negosyo nyo. Sabi mo pa nga, noong huling Christmas party ninyo, hindi namin expected na mag-asawa na makakarating sa ganito na tagumpay. Kami man dito ay hindi rin makakapaniwala. For the record, sa usapin ng pagtagumpay, can you share kung gaano kalaking halaga ang naging government projects ninyo sa mga lumilipas na administrasyon? Kasi ang gusto nilang imbestigahan is way back pa, panahon pa ni Pinoy. Mayroon ba kayong data dyan? Panahon ni Pinoy, panahon ni President Duterte, sa present administration? Your Honor, nung panahon po ni President Pinoy at saka na President Duterte po, nung mga panahon po na yun, ay kadalasan po ng mga nakukuha po namin mga projects is mga kalsada po at mga building. Bihira po ang flood control noon. At kung may flood control man po noon, ay kadalasan po drainage line canal po kadalasan. So yun po ang kadalasan namin nakukuha. Yun po, Your Honor. Yung data po, Your Honor, hindi ko po nadala, pero yung iba naman po doon is nagkaroon po ng mutual termination tulad po ng right-of-way problem, mga na-mutual terminate dahil road right-of-way po ang naging problema kadalasan. Okay, kung wala kang data, meron akong data dito. According to Philippine Center for Investigative Journalism, you may confirm this or deny this, but according to the records available na nakalap ng PCIJ, panahon ni late President Noynoy Aquino, nakakuha daw kayo ng 10.7 billion government projects. Hindi sinasabi dito kung flood control or what, basta government projects. Panahon ni former President Rodrigo Duterte, you're able to secure 12.3 billion. And for the first 3 years of President Marcos, hindi pa tapos na, first 3 years pa lang, nakakuha kayo ng 31 billion na worth of government projects. Can you confirm this? Your Honor, masyado pong mataas yung sinabi ng PCIJ, pero sa data po namin, nabawasan po yun kasi po may iba po doon na hindi po natuloy dahil sa road right-of-way problem po, yung iba. So, pero naglalaro along these figures? Medyo malapit po doon. Medyo malapit? Pero hindi po ganyan kataas. Opo. Thank you. Sa kasalukuyang administrasyon, 31 billion halaga. That is according to PCID, ha? Sabi niyo, pwedeng kulang, pwedeng 31 billion halaga na kontrata na nakuha ng inyong kumpanya. Mas malaki pa ito kaysa budget para sa housing and community amenities. Ano ang inyong sekreto? Bakit korporasyon ng pamilya ninyo ang laging nakakauna at nakakakuha ng project sa DPWH? Your Honor, bali po, yung iba po dito, kadalasan po ay lumalaban kami sa bidding, kadalasan. At yung iba po dito, Your Honor, ay pinapadyari po kasi namin, kaya minsan takot sila. At kadalasan po dito, Your Honor, ay, pagpapadyaryo at ang tawag po nila sa amin minsan pasaway, dahil po, minsan po, nangangagaw po kami ng mga project sa mga DPWH po. Ang tawag po nila sa amin pasaway dahil minsan po, pag sinusunod po namin yung RA 9184, pasaway na po ang tawag nila sa amin, kailangan makisama daw po kami sa kanilang mga rig bidding. Thank you. Just 10 years ago, or on August 2015, St. Gerard Construction was issued a suspension order by the DPWH dahil sa spurious tax clearance. Ayaw na din sa BIR. May nagkaso na ba sa inyo sa pagpasa ninyo ng peaking tax clearance? Malinaw na falsification of public documents ito.
Nakasuhan na ba kayo? Your Honor, nanalo po kami sa TRO po yan sa TRO po, panahon po yun ni Secretary Babe Singson po. Nanalo po kami doon at napatunayan po namin na totoo po ang tax clearance po namin. When you say nanalo, may court decision talaga? Yes po, Your Honor, Nanalo kayo sa kaso? opo, parang na-approve po yung temporary restraining order po namin dahil napakita po namin yung totoo po naming tax clearance na totoo po. Bali, na-lift po yung blacklisting yun within 6 months po. Okay. 3 buwan matapos kayong masuspinde or on November 12, 2015, biglang lumitaw ang bagong kumpanya ninyo, St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Parehong kayo pa rin ang may-ari. Hindi ba malinaw na ginawa ninyo ito para iwasan ang suspension at para makabalik agad sa bidding? Your Honor, hindi po. Dahil una-una po, hindi naman po kami nagpalit ng license number, yun pa rin naman po. Kaya po kami nag-corporation dahil single proprietorship po siya dati noon, si St. Gerard. Nagpalit na po kami bilang para maging corporation po siya. Kung mapapansin niyo po, yung pangalan St. Gerard po, St. Gerard pa rin po ang pangalan niya. Natagdagan lang po sa dulo ng General Contractor and Development Corporation. Tapos sa pick-up license naman po, nakalagay po doon, formerly St. Gerard Construction. Kaya hindi po talaga halos nagbago kasi yun pa rin po yung ginagamit namin license number. Okay. So, sa panahon ng inyong suspension, nakakuha pa rin kayo ng siyam na kontrata na may halagang 440.5 million. May kasabwat ba kayo sa PICAB o sa DPWH? Why on earth were you able to secure a contract despite the fact that your company is suspended? Your Honor, na-lift po ang blacklisting namin. Dahil po na-lift po yung blacklisting namin, ibig po sabihin, pwede na po ulit kaming sumali sa mga bagong bidding po. Gaano kabilis na lift yung suspension ninyo? Your Honor, 6 months po kasi kaming blacklist po noon, pero napatunayan po namin na hindi po experience yung tax clearance namin. Kaya po, nung malif po yun, so ibalik po kami sa status ko namin. So, ibig po sabihin, hindi na po kami blacklisted. So, pwede na po kami sumali ulit sa mga public bidding. But according to our data, itong 440.5 million ay na-secure ninyo despite na suspendido kayo. Your Honor, hindi ka po pwedeng manalo sa bidding, sa public bidding kapag ikaw po ay hindi po nakalift yung blacklisting mo po kasi po hindi po nila i-award yun. So klaro ito, nakuha ninyo after the lifting of your suspension order. Yes, Your Honor. Thank you. Ang St. Gerard ay nasuspende muli noong panahon ni Secretary Singson at na-blacklist pa ng DPWH noong 2020, panahon nito ni Pangulong Duterte. Pero nabigyan pa rin ng lisensya ng PICAB hanggang 2026. Bakit sa kabila ng mga kontrata ng violations, patuloy pa rin kayo nakakasali at nakakuha ng kontrata? Your Honor, na-blacklist po kami noong 2020, yung panahon po ni Secretary Mark Villar. Bali, ano po yun, Your Honor, yung negative slippage po yun ng company namin. Pero po, nag-apply po kami ng TRO po, nanalo naman po kami ngayon after 2 years na hindi dapat po kami ma-blacklist kasi wala po silang inattach na verified report. At katunayan po, yung building po na yun, napakaganda, tapos na po. Pero, natapos po yung building ngayon, doon po kami na-blacklist sa pamamagitan po ng negative slippage lang niya. Itong mga lifting of your suspension, ito'y nangyayari through court actions? May nakasama kayo sa korte tapos nag-order ng korte na ibalik kayo or through purely administrative proceedings lang ng PICAB or DPWH? Paano ito nangyari? Sa DPWH po, Alam mo, sinuspend kayo ni Secretary Mark Villar noong 2020. Paano kayo nakabalik at nakakuha na ng projects? kadalasan po, Your Honor, 1 year lang po ang blacklisting. Pag once na natapos mo na po yung 1 year na blacklisting, automatic po yun na ililift po nila kasi nakatapos na po yung 1 year na blacklisting mo regarding po dun sa negative slippage mo. Pero nagpatuloy pa rin po kaming lumaban na hindi po dapat kami na blacklist kasi po walang verified report at yung building po ay tuloy-tuloy po naming tinapos yun at hindi naman kami pinatitigil ng DPW sa paggawa sa building. Secretary Bunuan, can you enlighten us? Paano ito? Sige tayo blacklist tapos balik na naman sila ng balik. Para ba tayong ginagago natin sa sarili natin dito? Na nag-blacklist na nga yan dahil hindi maganda yung performance tapos nakakabalik na naman uli. Kaya tingnan nyo, ganito. I am asking you, I'm not pointing fingers at you. Yes, Gusto namin ito malaman because this is in aid of legislation, ang investigasyon na ito. Hanapan namin ang paraan kung paano maiwasan itong mga ganito pangyayari. Kahit blacklist na, nakakabalik pa rin. Anong administrative proceedings na ginagawa nyo dito? Well, Your Honor, blacklisting is a process that is under Republic Act 9184, if I am not mistaken. In the blacklisting process, if you blacklist a contractor, he is blacklisted for 1 year. After 1 year lang po yung pendency of the blacklist, Your Honor, according to the law. Now, after the 1 year, then tapos na ho yung blacklisting na, he can go back to... Automatic nakakabalik sila Yes, after Your 1 year na blacklisting. Yes, Your Honor. So what if the cause of their blacklisting was not satisfied? Alam mo ba, talagang below standard, substandard talagang ginawa nila. After 1 year, kahit wala silang ginawa, by operation of law,
nalilift yung kanilang blacklisting. So kayo sa DPWH, okay lang kayo na okay, kumuha na naman kayo ng kontrata dahil according to the law, well, sundin natin ang batas, di ba? Yes, Pero it is incumbent on your part, Yes, being the sir. implementer of all these government projects na, uy, tika muna, kahit na nalip na sa batas yan, hindi natin pwede bigyan uli yan dahil record nakailang suspension na yan. Ang daming project yung ginawa dito na hindi satisfactory yung resulta. Huwag na nating awardan yan. Blacklisted na ngayon eh. Porque nalip na yun, bigay na naman tayo uli sa kanila. Ano bang inyong pulisiya dito? Your Honor, I think there's two different things. Actually, the blacklisting is based on records actually. But yung substandard, Your Honor, if there is anything that is substandard, there is a warranty period that the contractor has to undertake actually yung repairs. Kaya nga, these are two different things. Yes, sir. Pero ang itong paggawa na ng substandard na projects ay nagresulta sa pag-blacklisting sa kanila, di ba? Yes, sir. O na-blacklist sila dahil hausyaw yung ginawa nila. O kaya may kalukuhan yung ginawa nila. Ngayon, wala silang ginawa para maayos yung kalukuhan na ginawa nila. Porque na-late na after 1 year, kayo naman sa DPWH, pag mag-bidding, okay, panalo. Most eligible, unqualified bidder, Diskaya. Sabi ng BAC, approve. Winner ang Diskaya. Despite the records na nagsasabi na marami silang ginawang problema, kaya sila na-blacklist. Please. Well, this is probably what the law, Your Honor, I think this is the provision of the law. Actually, that blacklisting is only for a 1-year period. Nothing more, nothing less, Your Honor. So, after the 1-year pendency of the blacklisting period, then the contractor can go back and participate, Your Honor. Yeah, they can go back. No question about that. By operation of law, they can go back and participate. Pero kayo may hawak ng pundo ng gobyerno. Ipagkakatiwala ba ninyo ito kung mananalo sila? Ipagkakatiwala nyo sa kanila na alam ninyo na blacklist yan dahil marami ang ginawa na kababalaghan. Okay lang sa inyo. Well, this is actually the predicament of the procedure, Your Honor, because I think we cannot prevent actually a qualified contractor to bid. If he is already qualified, Your Honor, and the blacklisting is a separate issue already. Mr. President, Mr. Chairman, with the permission of just an interjection, please refresh my my mind and my memory. When you say it is the provision of law, what law? 4566 or Under Republic Act 9184, I think, Your Honor. 8184? Yes, sir. Anong sabi? Procurement law. Yusek Toledo. Yes, Mr. Chair, as to the blacklisting, under the new law of the new procurement law natin, which is 12009, there's already a section there, section 101, that state imposition of blacklisting with perpetual disqualification. So meron na po tayo dyan. So the hope, if I may read, Mr. Chair, okay, the hope shall impose blacklisting with perpetual disqualification based on any of the following grounds. One is commission of a third offense imposed with blacklisting under the Act by the same procuring entity or a combination of 3 violations imposed with blacklisting by the procuring entity and other procuring entities as posted on the GPPB portal, or failure to comply with materials. Madaliin ko yung buhay niyo, Yusek. Bryce, paano niyo pinapalobo yung presyo? Ano yung tinataas ninyo para lumobo yung presyo? Kasama na rin po yung yung binabanggit po ni Yusek Eric na CMPD at saka po yung mga quantity. For example po, kung 100 pieces na bakal lang dapat ang gagamitin, ang nilalagay po sa program is 200 pieces po na Yun. bakal. So yung dami. Diyan yung pinapalobo yung presyo. Yes po, and with due respect po kay Yusek Eric, ang ginagawa po, wala po silang idea dun sa ganung bagay kasi nasa district offices lang po namin lahat. Pero ngayon may idea na sila, di ba? And I'm doing this, Yusek, para matulungan din kayo, para ma-check ninyo itong mga sinasabit ng mga distrito. So, ang style ninyo, Bryce, itataas nyo yung quantity. Tama po, as per instruction sa amin, ganun po ang gagawin Yung namin. presyo ng mga items, yung presyo With your ng permission? Yes, sige, tuloy mo muna yung last yung question. yung presyo ng mga items o mga materials, tinataas nyo rin? Yung mga importante, for example po sa may flood control, yung seat pile po, hindi po totoo ang nagiging canvas dyan. Meaning, for example po, ang presyo lang talaga niya is 30 pesos per kilo. May mga ibang bagay po na pinapakarga sa amin dyan. For example, lalagyan po natin yan yung hauling fee. So, yung 30 pesos po magiging 40 pesos per kilo. Napakalaking po yun, adjustment po yun sa presyo ng materials, Your Honor. so bawat materials, maghahanap kayo ng paraan para mataas yung presyo sa quantity o dun sa presyo mismo ng mga items. Tama po, Your Honor. Itataas nyo yan para may porsentuhan, pero at the end, kulang pa rin yun para sa proyekto. Tama po. Oh, so tinaas nyo na nga, tapos substandard pa. Your Honor, actually hindi po siya substandard, bali under design po. Kasi ang ginagawa po natin, ino-over design po natin yung plano
then ang susundin lang po natin is yung safe na design lang. So as per design po, under design po siya. Actually, mali po yung term ko na substandard kanina. Correct it. Just Maraming salamat. interjection, no? Hindi ko lang ma-reconcile kasi, and this is addressed to Secretary Bunoan and maybe Yusek Cabral, no? Kasi sa statement ni Yusek Bernardo, net pa lang, meron ng advance eh. Diba sinasabi niya ito sa paragraph 10, noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo, ni Alcantara, sa aking District Engineering Office ay mahalagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 ang pumasok sa National Expenditure Program, o NEP. 260 naman sa GAA. Pagkatapos nagkaroon ng insertions, ang kasunduan ay 25% ang para sa proponent. May advance payment ito na 5 to 15% na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP. So, I'm just wondering, did you acknowledge that downloading of infra projects, at least sa Bulacan, nangyayari, nasa NEP pa lang? How could that happen? Or paano makakakuha ng 5 to 15% na National Expenditure Program pa lamang? Hindi ko na ma-reconcile sa mga computation nila na meron ng nakapactory na ba yung 5 to 15% sa NEP pa lang? May halaga na yun, di ba, sa budget? Please. Your Honor, I would not know actually the arrangements that are being made actually. He was your Yusek eh. Yusek for operations. Yeah, Your Honor, but I think in the NEP is just a listing of the project. Budget proposal. Budget proposal, Your Honor. So, that's So, all. paano nakapag-insert yung mga legislator sa budget proposal pa lamang? Eh, wala pa sa authorization phase, or legislation phase. That's the domain of the executive. So, paano nakikialam na yung mga legislators sa insertion? And sinong responsible dito? Planning. Your Honor, I think this is what we want to clarify actually. Please. In the preparation of the National Expenditure Proposal, I think we consolidate all the requests and proposals. For example, Open muna namin yung rules kanina, kakaunti kasi kami kanina dito. So you can even... So, ang ginawa ko kasi pupunta din ako sa ibang hearings. okay, so you can even consume 10 minutes actually. Thank you, Mr. Please go ahead. Kay Bryce Hernandez, magkano yung pinakamalaking winnings mo sa casino? Na matatandaan mo? Your Honor, mga siguro 20-30 million po. Hindi ba 100 million? Hindi po, Your Honor. Yung chips to cash mo, matatanda mo? Ang sinasabi ko po sa isang gabi po. Sa isang gabi. Ako, Your Honor. 20 million. Mga ganun po ako. 20 to 30 million po ang pinakamalaki. 20-30 million. Pag ini-cash mo yon, cheque. Tama. Hindi po, Your Honor. Cash din. Cash po. Cash. Pero kasi may mga time, monitored ng AMLA, papasok ka ng perang 1 million, kunyari lang, ilalabas mo 2 million. The reason why I'm asking this is, merong record lumilitaw na ikaw ay nagmamoney laundering. Hindi po ako nagmamoney laundering, Your Honor. Talaga pong naglalaro po ako, nagkakasino po. Okay. Saan galing yung cash na sinusugal mo? Gaya po na sabi ko, pag pumupunta po kami ng grupo, ang may dala lang po ng pera sa amin si Boss Henry po. Doon po kami kumukuha ng perang Saan panlaro. galing yung perang dinadala sa inyo ni Boss Henry? Lagi po siya may dalang pera na nakabag sa sasakyan niya, na nakaready po talaga panlaro. Kung hindi po ako nagkakamali, ang isang bag niya po naglalaman po ng mga 20 million po. 20 million kada sugal. Depende po kung mauubos yun or mananalo po. So, ilang beses sa isang linggo kayo nagsusugal? Ang usual po, mga 2-3 times a week po, Your 20 Honor. times a week. Sa 20 million sinusugal mo, so 60 million a week ang pera pinagugulong sa casino. Yun po yung dala lang po ni Boss Henry yun. So si Henry nagbibigay sa iyo ng pera para isugal mo lang. Actually, hindi naman po sa akin lang. Sa amin po lahat na grupo po na nagpupunta sa casino. Siya po lang may dalang pera. Doon po siya nagbibigay ng pera para panlaro po. So ibig sabihin, pupunta kayo sa casino lahat kayo, maghati-hati doon sa 20 million halimbawa. Opo, kung magkano po ang kukunin doon, inililista niyo lang po. Okay, saan galing yung 20 million? Di mo tinanong kay Boss Henry mo kung saan galing yung 20 million? Hindi ko po tinanong, Your Honor. Ba't di mo tinatanong? Alam ko po maraming pera yung boss ko. Kaya Anong pangalan ni Boss Henry? Anong tunay niya pangalan? Boss Henry Alcantara po. Alcantara. Pero alam mo na galing sa kickback yun. Yung specific po kasi na pinilalaro, alam ko pong may nakukuha po sa kickback, pero yun po kung yung pera po na niya na sakyan, hindi ko po masabi kung doon po galing, Your Honor. Yung kasi meron kang 36 bank accounts na freeze ng AMLAC ngayon. At meron yan laman na 597 million. Your Honor, baka po mga naging transaction po, pero wala po kung ganyang kalaking pera sa bangko. Hindi, galing sa AMLAC eh.
Your Honor, wala po akong natatandaan ni ganyang kalaki talaga. Kung sana po makita ko po yung listahan niya. So, So, napakalaking pera po. 190 deposits totaling to 597 billion. And yet, ang sweldo mo is 56,000 lamang kada buwan. So, ang tanong, paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera samantalang ang sweldo mo lang sa DPWH ay 56,000. Ito pa, ang mga nag-deposit sa accounts mo, misis mo, pati ex-wife mo, nag-deposit. Mayaman ba ex-wife mo para mag-deposit sa'yo ng milyones? Your Honor, huli pong... Mother mo nag-deposit sa'yo sa account mo. actually po kasi, ang pera Anyway, naman po, nakontent ka naman dati. So, siguro sabi mo, tusawa ka magsinungaling yan. hindi naman po ako nagsisinungaling. Ito, may Your record Honor. nga, 190 deposits totaling to 597 million pesos. Ito yung finish ngayon, na bank accounts mo. 36 bank accounts. Ang mga nag-deposit dito, mother mo, misis mo, ex-wife mo. Ang yaman naman yung tatlo para mag-deposit ng milyones sa account mo. Pati ex-wife mo, mayaman. Wala po akong ganyan talaga kalaking pera sa bangko, Your Honor. Finish nga ito ng AMLAC eh. Itong information na ito galing sa AMLAC to eh. So, ibig sabihin, mali ang AMLAC, ikaw ang tama. Tama yung mga pinagsabi mo. Kasi kung hindi ka lang nakakontent, pakukulong na kita ngayon mismo eh. Your Honor, Sinungaling mo. Your Honor, baka naman po ang sinasabi ni Amlak is yan po yung naging transaction po, hindi po yan yung total na pera ko sa bangko. Labas-pasok nga na deposits. Ang pinag-usapan natin, yung naging laman ng pera mo. Sabi mo, there's no such thing as 597,000. Ito nga po yung sinasabing labas-pasok na pera, which total to 597. At mga nag-deposit dito, ex-wife mo, misis mo, nanay mo. Posible po yan, Your Honor. O, ngayon, inaamin mo na. Pasensya na po kayo kasi ang intindi ko po kanina meron po akong 590 million sa bangko Umabot sa 597 ang total amount ng mga transaction po, Your Honor. Possible po. Ang tanong ko ngayon, sa sweldo mong 56,000 pesos kada buwan sa DPWH, saan nang galing to? So sasabihin mo ngayon, misis mo, saka ex-wife mo. So anong trabaho ng ex-wife mo? Para mag-deposito ng malaking pera. Yung ako po kahit paano, yung kapatid ko po kasi may nag-buy and sell, kahit paano nag-share po ako doon para po kumita. Tapos hindi naman po walang-wala yung mga magulang ko. Napagtapos naman po nila kami na maayos at may hanap buhay po sila. Nabigyan din po nila naman kami ng pera. Hindi lang naman po ako, pati po mga kapatid ko. Palabas mo, bukod sa DPWH na sweldo mo, meron ka pang sideline na hanap buhay. Ano yung sideline na hanap buhay mo? Nakikishare lang po ako sa buy and sell po ng kapatid ko. Minsan po yung motor, minsan po yung sasakyan. Kung ano lang po ang kayang i-share. So parang racket mo? Extra income po, Your Honor. Extra income na abot sa milyon-milyon pangsugal mo lamang. At saka po nanalo rin po sa casino, Your Honor. Kapag ikaw ay puput sa casino, meron kang gamit na fake ID, tama? Your Honor, wala po akong nahawakan na fake ID. Membership number po ang binibigay sa amin. Wala po akong... Meron kang fake ID galing sa LTO, yung pinake mo yung LTO driver's license. Your Honor, wala po akong ginawa. Wala po akong ni-request talaga para gumawa po ng fake ID. Hindi ka nag-request sa LTO, pero ikaw nag-produce yun yung ginagamit mo sa casino tuwing magsusugal ka. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Di ba nung last hearing dito, may pinakita pang picture mo na merong fake ID? Ano ang pangalan nun? Nakita ko po yan, Marvin De Guzman po. Exactly. Gamit-gamit mo yun. Yun ay pinisinta ng casino sa amin. Marvin De Guzman. Tapos ngayon magsinungaling ka. Your Honor, Paano ka ilalagay sa WPP kung ikaw ay napakasinungaling ngayon pa lamang? Your Honor, Magsabi kang totoo. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Sila po ang may hawak siguro ng ID niyan. Hindi po Kaya ako. Wala po akong nahawakan. paano nagkaroon ng kopya ang casino ng Marvin De Guzman kung hindi mo pinisinta sa kanila? Actually, Your Honor, ang alam ko po, natatandaan ko dyan. Dahil gusto nila maglaro kami, sila gagawa ng paraan para mabigyan kami ng membership eh. Wala po kami kinalaman dyan kung paano kami nagkaroon ng ID dyan. Sa totoo lang, Your Honor. So ibig sabihin, yung casino, lalapitan ka para pasugalin ka at bibigyan ka ng fake ID. Ganun na nga po, Your Honor. So pag pinatawag namin yung casino, kaya mong panindigan yun. Panindig. Bakit ka lalapitan ng mga casino? Ba't ka lalapitan ng casino? Okay, mag-name ka ng casino. Ano casino? Panindigan po yung Ano casino. name ng casino? Sige, magbanggit ka. Sa Soler po. Okay, so ibig mo sino sa Soler ang lumapit sa iyo para sabihin, oy, Mr. Hernandez, magsugal ka, kaming bahala, bigyan ka namin ng fake ID para hindi ka matay sapagkat bawal dito ang government official. Sino doon? Hindi ko po maalala ang Sino? pangalan niya, Imposible pero... mo maalala. Hindi, totoo po, Your Honor. Pero alam ko po, ano siya, parang yung mga business... Kasi kung talagang sabi ng totoo, patatawag namin yung Soler na nag-imbita ng mga government official magsugal na bawal naman alam nila at bibigyan pa ng fake ID. Banggitin mo yung pangalan. hindi ko po alam yung pangalan niya, pero pagka nakita ko po siya, Senator Rafi, maalala ko po siya, Your Honor. yung Mike Archibald, does it ring a bell? Yun po. Apo. Alam mo tunay niyang pangalan? Hindi po, Your Honor. Yun ang nag-asikaso ng lahat ng ID niyo, di ba? Parang yun nga po. Kaya po nasabi Si Archibald Torregosa, di ba? Na-meet mo siya? Nakikita ko po, matatandaan ko po siya pag nakita ko po. Senator Rafi, that answers your Opo. question. May nag-asikaso ng kanila. Opo, yan po, Your Honor. Mike Archibald, ang tunay na pangalan is Archibald Torregosa, right? Opo, Your Honor. Thank you, Senator. Kaya nga, Mr. Chair, imbitahan natin yung Mike Archibald. Dahil kung totoong sinasabi niya, aba,
bakit pa ipagbabawal ng ating gobyerno ang mga government official magsugal sa mga kasino? Kung meron palang mga tao sa kasino na nag-iimbita sa mga corrupt na government officials, tinuturuan na maging corrupt ang mga government officials, magsugal at sila nang bahal magbigay ng false identity. You'll be invited sa next hearing natin. Archibald Torregosa, kindly take note. Okay, bukod pa sa'yo, sino pa yung mga inimbitahan nitong Archibald ng mga government officials from DPWH para magsugal at binigyan ng fake ID? Sa pagkakaalala ko po, Your Honor, si Boss Henry Alcantara ko po, si Engineer JP Mendoza po, ako po, si Engineer RJ Dumasig po, si Engineer Justin Nuevo po, si Edric San Diego po, at saka po si Engineer Paul Duya, at saka si Engineer Lester Castro po. Okay, so marami kayo. Yun lang po ang naalala ko sa ngayon. Hindi ko po maalala kung yun na po lahat yun. So lahat kayo binigyan ng fake ID. Paano niyo nakilala ito si Archibald? Ang naalala ko po parang lumapit lang po yan sa amin. Kakilala po, mayroon po lumapit sa amin na kakilala po nung ninong ko ni Loren Cruz kasi magkakasama po kami doon. Tapos may pinakilala po siya, parang doon niya po ipinakilala yung Archibald. Kaya yun po, doon po siya nang nasabi po na hindi nga kami pwede maglaro. Gagawan daw po siya ng paraan Dito para po si maglaro. Loren Cruz kung gusto niyo tanungin. Okay. Where's Loren Cruz? Oh, yun, nandun sa dulong-dulo. Halika, baba kayo rito. Loren Cruz. Yung panalo mo ba, binabalik mo rin kay Alcantara? Yung winnings mo? Sa casino po. Sa casino? Hindi po, parang may share po. Pagka nanalo po, may balato. Binabalatuan ka lang. So ibig sabihin, bibigyan ka ng pera ni Alcantara para isugal yung pera na kurakot niya. Ganun ba yun? Hindi ko po alam kung galing po sa kurakot yung binigay niya, pinapahiram niyang pera, Your Honor. Pero yung pera niya pong galing nasa sasakyan ko po. Sa sasakyan niya po, Your Honor. Okay. Anong pangalan mo ulit? Loren, ikaw yung nabanggit niya. Okay. So ikaw yung nabigyan din ng fake ID. Hindi po, Your Honor. Ba't nabanggit ang pangalan mo? Si ninong ko po kasi ang may kakilala dun sa taong nakakita sa amin na nagpakilala po doon sa gagawa daw po ng paraan para makapaglaro po kami. Okay, paano nyo nakilala yung gumawa ng paraan para makapaglaro? Itong si Hernandez. Your Honor, hindi ko po alam yung sinasabi nila. Nagkataon lang po, may isa po yata silang isang kakilala ron sa casino na Nag-taking nga siguro ito muna. Nag-taking ka na ba? Sige. Sige. And then? nakakwentuhan lang po namin kung paano po sila nakakuha ng fake ID, hindi ko po alam. Paano mo nakilala? Nakilala ko lang po, namukhaan ko lang po sa casino na nakakilala ko po dati po yun. Pero hindi ko po alam kung paano po sila nirelate doon sa sinasabi nilang pangalang isa kanina, hindi ko po alam. So ibig sabihin, ikaw ang lumapit kasi kilala mo yung... Hindi po. Ikaw ang nilapitan? Na sila po ang lumapit sa group, sa kanila po, sa amin po. Kaya nga, bakit kayo nilapitan? Hindi po. Siyempre may purpose yun, kaya kanilapitan. Alam nila na kayo galing sa DPWH, alam nila na marami kayong perang pansugal. O alam nila na bawal, di ba? Your Honor, hindi po ako taga DPWH. Di ka taga DPWH. Anong trabaho mo? Negosyante po ako, Your Honor. Anong negosyo mo? May mga aviaries po ako, may mga nagpapa-lending din po at may mga resto po. May mga Resto po. restaurant. Tapos meron kang lending. So pinapautang mo ito? Hindi po. Okay. Pabalik tayo kay Bryce. Bryce, 36 bank accounts. Napakarami nito. Mga ordinaryong tao, isa lang. Yung iba, dalawa, the most. Ikaw, meron kang 36 bank accounts. Paano mo ma-justify? Sabihin natin, meron kang negosyo. Sideline, sabi mo, nagbebenta ka ng motor o meron kang share. Doon sa mga kakilala mo na nagbebenta ng motor. Paano ma-justify na magkaroon ka ng 36 bank accounts? Your Honor, karamihan po naman dyan, yung mga kakilala ko na nagtatrabaho sa bangko, nakikiusap, pwede ba mag-open ng account? Kung ako naman po, kung magkano minimum na kaya ko, yung open ko po. Okay. Di ba, pag nag-deposito ka ng more than 500,000, you have to justify that. So yung mga pumapasok na milyones at one time, paano mo na-justify doon sa bangko para tanggapin yung malaking milyones na pera na pinapasok mo? Hindi ko rin po alam, Your Honor, basta pinapayagan naman po ng mag-deposit po. Pinapayagan ka? No po, Your Honor. Okay, magbanggit ka ng bangko halimbawa. For example, AUB po. AUB. Pag pumunta ka sa AUB, mag-deposito ka ng more than 500, you have to justify. You have to show proof na yung perang yun ay legit at saan ang galing yun. Tama? In your case, exempted ka. Wala po akong matandaan, Your Honor, na hiningan po ako ng proof na... So ibig sabihin, lahat ng bangko, itong 36 bank accounts mo, lahat ng bangkong ito, hindi ka na hiningan ng proof kung saan ang galing yung perang dinedeposito mo. Minsan po, yung iba po humingi, pero doon po, parang madalas po hindi po talaga, Your Honor, kahit po more than 500,000, hindi po. Magkano pinakamalaking dinepositong pera? Parang 10 million po. Okay, 10 million na deposit ka, hindi ka man lang hiningian ng pruweba ng bangko kung na yung perang yun ay legit at saan ang galing? Ay, yan po na hiningan po ako nun. So anong pinakita mong pruweba? Resibo po nung pagkakagawa ng warehouse po.
Kaso gumawa-gawa ka ng resibo na gumawa ka ng meron kang ginawang warehouse. Hindi po, Your Honor. Transaction. Nag-private po na, hindi po ako sa gobyerno ng kontratan sa sa private po, mga warehouse po. Senator Rafi, Subcon, ganun po. pandagdag kaalaman lang, si Lauren Cruz, ito yung sinasabi na bagman ni Henry Alcantara. Siya rin yung may-ari noong tambayan na kinonfirm naman ni Bryce Hernandez last hearing. So yan yung background ni Lauren Cruz. Kaya natin siya inimbitahan. Katunayan, marami tayong na-trace na sasakyan. Kasi pag nagdo-donate ng sasakyan si Henry Alcantara, ayaw ko kung bakit, sa kanya nakapangalan yung mga sales invoice. So yun, dagdag FYI lang para for you to pursue. So, bagman ka, Mr. Cruz. Mr. Chair, hindi po ako bagman. Sinabi na ni Bryce yan last time. Inamin na niya, no? Gusto mo, magsapukan kayong dalawa. Sen, ikaw po nagsabi na bagman siya. Kinonfirm ko lang po. Kinonfirm mo, pareho na lang yun. Opo, salamat po, Your Honor. Kinonfirm at saka sinabi, parehas lang yun. Hindi po sa akin ang galing yun, Your Honor. Okay. Kung bagman ka, magkano laman ng mga bag na pera na dala-dala mo palagi para ipansugal nitong Your Honor, mga kasamahan? Hindi po ako bagman. With the indulgence of Senator Rafi, Mr. Cruz, parang awa mo na sa sarili mo. Nanumpa ka na magsasabi ng katotohanan. Sinabi na nga ni Mr. Bryce na bagman ka, kinonfirm na nga. Patuloy ka pa nagsisinungaling. Gusto mo bang mailaga ka sa kulungan? Sandali, Dr. Rafi na. Okay. Ganito, bigyan kita ng last chance. Last chance. Kung hindi, ipakukulong kita. Ipapakontempt kita ngayon. Last chance. Bagman ka o hindi? Your Honor, hindi po ako bagman. Negosyante po ako, Your Honor. Kinonfirm ni Bryce na ikaw ay bagman at magkakilala kayo. So bakit niya i-confirm na ikaw ay bagman kung hindi naman talaga? Last chance. Dahil kung hindi, I will cite you in contempt, Mr. Chair. Shokos pala. Si Shokos kita. Explain. Why I should not file you in contempt? Your Honor, kaya lang po ako natawag na bagman na hindi naman po talaga ako bagman ni Mr. Chair. Yung pong Alcantara. kaya lang po ako natawag na bagman ni Senator Ping dahil po doon sa mga sasakyang ipinangalan sa akin. Hindi si Senator Lacson ang nagsabi na bagman kasi Alcantara nagsabi at kinumpirma ni. Hindi po si Alcantara ang nagsabi. Yung tambayan, bahay mo yun, property mo yun, ano? Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Okay, tambayan, yung dalahan ng pera, di ba? Mr. Chair, Ang pera. sa pagkakatanda ko po, sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, ang isang beses ko lang po sila nakitang nagdala sa sinasabi pong bahay ko po. Kaya nga, kung bagsakan ng pera yung isang establishmento na pag-aari mo, then it's tantamount to you being a bagman. Kasi sinasalo mo yung mga pera galing sa kanila. Doon binabagsak. Bagsakan ka ng pera yung establishmento na pag-aari mo. Yung tambayan, kung tawagin. Your Honor, yung... So inamin mo na ikaw may-ari ng tambayan. Yes, Your Honor, ako po may-ari. Okay. So hindi mo alam, magbabagsak dyan milyones na pera sa bahay mo? Hindi ka aware? Ano ka tanga? Your Honor, yung po kasing sinasabi nilang tambayan, hindi naman po kasi talaga tambayan yun. Yung po ay binili ko para i-flip lang at i-buy and sell kasi nagbabuy and sell din po ako. Kaya nga, pero ikaw may-ari noon. At yung lugar na yun ay bagsakan ng mga salapi. Your Honor, gaya nga po nung nasabi ko, sa pagkakatanda ko po, isang beses ko lang po nakitang merong pera doon. Magkano yung isang beses lang? Kuno, sabi mo. Binagsakan ng pera yung tambayan. Your Honor, hindi ko po alam kung anong total no kasi hindi naman po ako kasali sa opisina nila. So hindi mo man lang ini-inquire na baka illegal na yun, baka pera galing sa droga yun o baka pera na galing sa pang-hold up yun sa bangko? Siyempre mag-inquire ka. Magkano yung pera? Sabi mo hindi mo alam. At least man lang mag-inquire ka pag merong perang alam mo na pumasok doon sa establishment pag-aari mo, you should have at least inquired. I know, meron kang advance notice. Hindi naman pwedeng basta-basta magdadala ng pera yung isang grupo dyan sa tambayan nang hindi mo aware, na hindi ka aware, na hindi tinibri sa'yo. Your Honor, kasi po, yung sinasabi nilang tambayan, open naman po silang magpunta doon. Kahit anytime po sila magpunta doon, nakakapunta po sila. Kaya hindi ko po monitor kung nagpupunta sila, kung kailan sila nagpupunta kasi open po yun. I know lahat naman ng restaurant open to the public. Yung tambayan po sinasabi. Lahat naman ng establishment pwede mo sabihin open kasi labas-pasok sila. Pero at least man lang, alam mo kung sino-sino yung mga taong pupunta doon. Diba? Imposible hindi mo alam kung sino yung mga tumatambay doon. Yes, Your Honor. At alam mo na mayroong mga nangyaring aktibidad na kung saan milyones na pera ang binabagsak doon. Alam mo yun, imposible hindi. Your Honor, gaya nga po nung nasabi ko, isang beses ko lang po nakitang nagdala sila doon. Kagaya nga po ng gusto kong sabihin sa inyo, pagkakita ko po kung anong yung isang instance po na yun, ay pinagsabihan ko sila na wag na silang magdadala doon. So pinagsabihan mo? Opo. Okay. Yung mapupunta doon sa tambayan, ito yung mga taga-DPWH. Kadalasan po, Your Honor. Kadalasan. Tapos doon sila naghati-hati ng pera na hindi mo alam. Doon sila naghati-hati. Hindi ko po alam kung pinaghatian na yun o kung para saan po yun. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam kung saan galing yung pera na dinadala doon. Yes, Your Honor. Basta alam mo, mayroong milyones dyan at nandiyan yung mga taga-DPWH at sila ay maghati-hatian doon. Your Honor, isang beses ko lang po nakita yun at pinagsabihan ko din po ulit sila. At hindi mo alam kung magkano. Your Honor, hindi ko po alam kung magkano. Bryce, nakapunta ka sa tambayan? Apo, Your Honor. Ilang beses na ginawang bagsakan ng pera yung tambayan sa maalala mo? Mahigit po sa isang beses, Your Honor. Hindi ko po alam kung ilan po ang beses. To be exact. Mahigit sa isang beses. Opo, Your Honor. Sinungaling ka.
Your Honor, ang sabi ko po, Imposible hindi mo alam na mayroong mga perang dinadala dyan sa lugar mo at malalaking perang pinag-uusapan, hindi na mabarya-barya. But anyway, Bryce, magkano yung mga perang dinadala sa tambayan tuwing magbabagsak ng pera? Sa pagkaalala ko po, billion po. Billion? Your Honor. Opo. Kada bagsak? Opo, basta marami po siyang pera, hindi po bababa sa 100 million, Your Honor. Oh, okay. At any given day, any given time, magkano yung binabagsak sa tambayan, sa maalala mo? Yung picture na nakita ko po, dahil sabi ko nga po, doon ko lang po nakita yung ganung karaming pera na puno yung bilyaran. Alam ko po, mahigit po sa 1 billion yun, Your Honor. Mahigit 1 billion. Magkano, ilang kayo naghati-hatian doon? Hindi po para sa amin yun, Your Honor. Alam ko po, delivery po yun for delivery po sa proponent. Kung tama po pagkakalala ko. At sino yung proponent? Tingin ko po, kung tama po yung pagkakaalala ko, sabi po ni Boss Henry, yun po yung kay Zaldico. Magkano yung commission mo doon? Your Honor, wala po akong commission doon kahit magkano po. Yung sa delivery na yun, Your Honor. Time's up na ako, Mr. Chair. Yes, Senator JB and then Senator Marcoleta. Thank you, And then Mr. we Chair. go on lunch break. We'll come back at 1:30. Thank you, Mr. Chair. I'd like to continue where I left off. Gusto natin malaman dito yung sistema para hindi na natin, we can introduce legislation that would put safeguards and prevent occurrence of such a modus operandi. Andito na rin na first time yata naharap si J.M. Ramos, no, engineer. Nabanggit ni Engineer Alcantara na di on na dahil daw sa iyo na sa iyong pagtanggi na pumirma doon sa mga projects na supposedly completed na sila Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza ang in charge. Ano po ang rason? Anong rason bakit hindi mo pinirmahan? Anong nakita mo? Your Honor, yung project po kasi na yun, yung 5 voucher po na dumating po sa table ko, katabi po yun ng mga previous projects po na hawak ko as project engineer. And alam ko po na wala pong nagsimulang ibang project doon po sa mga projects na yun. Kaya po, hindi ko po pinirmahan. Ano pa yung mga may irregularidad na ano pa yung mga hindi mo pinirmahan at hindi mo pinayagan na mga proyekto? Wala pa po kasi kung 2 buwan na naupo po as bagong section chief po. So, yun lang po 5 po na yun yung hindi ko po pinirmahan. Bago ka lang noon. Yes po, Your Honor. Kumbaga hindi ka pa kasama siguro sa sistema, no? Dahil bago ka. So hindi nila akalain na ikaw yung ikaw yung magiging rason kung paano mabubulgar ito. Alam mo ba 'yon? Dahil sa iyong hindi pagpirma, natuklasan na may mga ghost projects doon sa inyong district office. Yes po, Your Honor. Saan nang galing? Saan ka assign bago ka inassign dito sa First Engineering District Office? Nag-cadet ship po muna ako sa Central Office, Your Honor, noong 2015. And then after po nun, saka po ako napasok po sa Bulacan First District Engineering Office. So ano nangyari nung hindi mo pinirmahan? Hindi ka ba nila kinausap ni Engineer Bryce Hernandez at ni JP Mendoza? Hindi po, Your Honor. So narinig mo yung testimonya kanina ni Engineer Alcantara ni DE? Yes po, Your Honor. Ano masasabi mo sa mga kaninang kanyang testimonya? Wala po akong alam doon po sa mga transactions po nila. Dahil bago ka? Yes 2 po. weeks. So 2 weeks ka pa lang? Wala pa pong 2 months po. Nung naupo ka doon, kaya na-discover? Yes po, Your Honor. Thank you. Wala na siya wala pa si Engineer Bryce, pero Mr. Chair, tanong ko lang siguro, dito naman si Engineer JP Mendoza. Isang nakakabahalang practice, buti na rin malaman ng taga-DPWH ito. Yung pong natuklasan natin na mayroon sila 2 weeks na planning o execution, no, na dahil paglabas po ng GAA, hindi naman alam ng lahat kung ano po yung aprobado o hindi aprobado, ano yung lulusot at hindi lulusot. So dahil naisingit lang ang ilan sa mga plano, ilan sa mga proyekto dito, no, yung mga flood control. So ibig sabihin wala ito sa wala ito sa plano. Walang project plan, walang project detailed matrix, walang program of works. So totoo bang nangyayari? Pwedeng sagutin Engineer Bryce itong paglabas. Ibig sabihin ng GAA, no, kasi binabanggit ko, may ilang mga proyekto na doon lang malalaman kung lumusot o hindi lumusot. So totoo ba na mayroon kayong 2 linggo lamang na pine-prepare? Halimbawa, yung mga scope of works, yung mga estimate, pati yung mga design, no, para maihabol, para sa maibig kagad ito? Tama po, Your Honor. 2 linggo. So, ibig sabihin, Mr. Chair, siguro kaya ako tinatanong ito yung ganitong resulta ng kalakaran, ang resulta ng kawalan ng master plan at yung sinusunod pa yung mga gone projects. Ito siguro dahil ba't nagkakaroon ng ghost projects, no? Tsaka yung doble-doble ang pondo para sa mga proyekto at bilyong pondo na nasasayang na inanububulsa lamang. Ito rin siguro, can you confirm, Engineer Bryce, na minsan daw, dahil nga madalian, ay kayo na lang nagtuturo sa mga contractor kung saan gagawin.
Yung coordinates, gulo-gulo. Yan yung presentation ng chairman na Mr. Chair, yung presentation, minsan yung mga proyekto, wala sa tamang coordinates. At minsan daw, kayo na lang magsasabi sa contractor kung saan portion ang kanilang gagawin. Senator JB, gusto ko lang pursue yung point nyo na nire-raise. Kay JM Ramos, binabasa ko yung transcript dito last September 18, 2025. Sinasabi dito, nagkaroon kayo ng meeting ng August 3, 2025, di ba? Yes po, Mr. Kasama Chair. sina Bryce, sina JP, lahat pinatawag kayo. Kasi at that time, papromote na yata si Henry Alcantara papuntang OIC Assistant Regional Director ng 4A. Ano nangyari doon? Anong date po, Mr. August 3, 2025. OIC na po siya nun. Yeah, yun nga, paalis na siya kasi na-appoint siyang OIC. Nakaalis na po siya nun. Yeah, pero nagpatawag siya ng meeting sa inyo. Ano nangyari doon sa meeting? Yes po, Mr. Chair. Pakinarate mo ano nangyari? Nung gabi po yun, nagpatawag po ng meeting si Mr. Alcantara sa opisina. Pinatawag po niya yung si Engineer Hernandez, Engineer JP Mendoza, yung iba pang section chief sila, Ernesto Galang, Ruben Santos, Juanito Mendoza, and ako po. Doon po sa meeting na yun, nagalit po si Mr. Alcantara dahil po na-discover po yung mga ghost project po sa opisina namin. And then doon po pinaamin po ni Mr. Alcantara si Engineer Hernandez and JP Mendoza na wala daw po siyang kinalaman doon po sa mga ghost projects po na yun. Walang kinalaman si Henry Alcantara. Yes po, Your Honor. Kasi ang Mr. Chair. testimony nila ni Bryce noon, pinapaako sa inyo ni Alcantara, sa inyong dalawa ni JP na kayo yung may kinalaman sa ghost project. Opo, Your Honor. Kinukonfirm mo yun, JM? Sige, tuloy mo yung narration ng nangyari noong August 3. Ayun nga po, nagagalit po si Alcantara po sa kanilang dalawa kung bakit daw po nangyari daw po yung mga ganun sa opisina po namin. Based doon sa nakita mong mga demeanor, totoong hindi alam ni Henry Alcantara, hindi totoong pinapaako lang sa kanila. Mag-iba yun ha, pinapaako sa kanilang dalawa yung mga ghost project kesa doon sa hindi niya alam na talaga may ghost project at hindi inamin ng dalawa o inamin ng dalawa. Parang pinaamin po sila ni Engineer Alcantara Okay, sa harap mag-iba po yung namin. pinaamin at saka pinaako. Which is pinaamin dahil may ghost project. Yes po. Hindi pinapaako. Pag pinapaako, ibig sabihin, alam ni Henry Alcantara, pinapaako lang sa kanila. During that meeting po, hindi pinaamin po, hindi po pinaako. So mali yung sinasabi ni na Bryce Hernandez na pinapaako lamang sa kanila pero alam ni Henry Alcantara Doon po sa meeting po na yun. sa meeting na yon. Oh, Bryce, what can you say? Your Honor, ang sabi po sa akin ni Boss Henry doon, tsaka po kay Engineer JP, akuin nyo yan. Akuin yung dalawa yan. Yun po ang sinabi sa amin, Your Honor. Mr. Chair, with your permission. Go ahead. JM, doon sa meeting na yon, yung tanong din po ng ating chairman, ano sa tingin mo yung demeanor, yung action ni Alcantara, galit talaga? Dahil mukha ba siyang nagulat doon sa niya na-discover dahil sa iyong hindi pagpayag doon sa mga ghost projects? Galit po siya, Your Honor. So, siguro Engineer Bryce, ano yung ibig sabihin akuin? Akuin nyo dahil kayo may kagagawan o inutos sa inyo dahil alam niya? Parang sabi kasi ni Engineer JM, hindi talaga alam. So, sabi akuin nyo na dahil kayo may kagagawan. Ganun ba? Ang pagkakaintindi ko po, gusto pong kami lang ang managot dun po sa nangyari na yun. Kasi nga, hindi pala niya alam. Alam po. Alam niya ito? Alam po, mga Your ghost Honor. projects? Alam po, Your Honor. Pero sabi ni Engineer JM, mukhang hindi dahil kaya kayo sinita at nagalit nung Your Honor. na-discover. Your Honor, wala po akong ikinilo sa opisina na hindi alam ng boss ko. For the record, kanina natanong natin ni Senator Bamakino, no, na talagang minsan sinasadya nyo, over-design yung mga projects pero ginagawa nyo kung di substandard yung under-design para lang mas may kitain, tama? Tama po, Your Honor. So itong mga ghost again for the record, i-reiterate lang natin, kaya nyo ginawa yung ghost dahil mahirap nang masyadong habulin, no? Dahil dun sa porsyentong nawawala, dahil na tumaas na yung tara, gaya nung sinabi mo nung huli, kaya nangyari itong ghost. Opo, Your Honor. Instruction po ni boss namin yan. Instruction ni Boss Henry? Opo, Dahil Your Honor. mataas na, hindi mahabol. Opo, Your Honor. Kailan nagsimula yung ghost projects? 2022? Doon sa inyong distrito? Yung mga project daw. Sa pagkakatanda ko po, mga ganun pa, Your Honor. 2022. Tapos kaya ako tinatanong yung 2 weeks, no? Yung halimbawa, Mr. Chair, kasi pag may nagsingit sa GAA, wala may alam kung ano ang maaprubahan kung ano yung lulusot. Tama, di ba? Hindi mo malalaman. So pag lumusot yung GAA, pag na-publish na, ang ginagawa niyo 2 weeks, gagawin niyo yung program of works, estimate lahat, design, planning, kinonfirm mo kanina tama, no? Bago para mapabid ka agad. Tama po, Your Honor. So hindi ba ito nagre-resulta kung bakit nagkakaroon tayo ng substandard na mga proyekto dahil siyempre madalian yan Tama. Tama po, Your Honor. Kulang po sa preparation. So sa preparation 2 weeks So ito rin ba rason kung bakit yung mga pinakita rin ni Senator Lacson sa kanyang presentation noon na may copy and paste, halos pare-pareho yung specification, halos pare-pareho yung cost, pati yung estimate, lahat pare-pareho. Ito ba nangyayari? Kasi nga
kulang kayo sa oras sa preparasyon? Parang ganun na nga po, Your Honor, kasi parang nagiging meron lang pong pag ganitong amount, automatic ito nang gamitin mong plano. Wag mo nang tingnan na actual yan para maipabid natin agad yan. So ang Meron concern, na pong standard na ganun, Your Honor. so ang concern na maihabol, maibid lahat Tama po, sa Your Honor. 2 linggo. Tama po, Your Honor. So nakakabahala to ako sa Mr. Chair kasi yung mga proyektong mangyayari, ganun po, no? Substandard, mamadaliin lahat, ganito nga, tsaka yung copy paste na rin. Yung pong pagturo ng proyekto, ganun naging ka-powerful ang district office. Na halimbawa po yung contractor, kayo na nagde-decide kung halimbawa mahaba yung flood control. Kayo nagde-decide kung sino ang gagawa ng portions. Your Honor, ang nagde-decide po sa amin yan si Boss Henry. Bigyan ko po kayo ng example. Kunwari may nabid po kami dito sa location A dapat. Nabid siya, then i-implement na po. Dapat po, tapos pagdating mo po sa actual site ng site A, hindi po siya magagawa kasi may problema po sa mga tao, right of way, ganun po. Dapat po doon ibabalik po yung pera nun, dapat po ibabalik kasi hindi po, may tamang proseso po doon para ilipat po. Hindi po basta Senator JB, again, ituturo lang. with your permission, paki-explain mo yung may kapis, di ba? Sa Taliptip, Bulacan. Kung paano nyo minagic yung December 17, notice of award. December 18, notice to proceed. Ganun ba ka talaga? Secretary, ganun ba kabilis yun? Between the notice of award and the notice to proceed, 1 day, pwede yun? amoy iis yan. Hindi naman to siguro. Okay. Then after 2 days, December 20, nag-progress billing, 42%. Posible bang maka 40% accomplishment after 2 days? I don't think so. Okay. Pero December 27, kasi hindi na mabot ng Pasko, binayaran nyo yung 42%. I think parang equivalent to 42 million. First progress billing. Yung ganong kabilis, Secretary, nangyari na ba yan? Yeah, this is the first time I heard about Okay. it, Your Honor. So March 14, second progress billing. Nagbayad ulit kayo ng 39.8 million. March 19, completed. Ganito nyo ginagawa yung alam mo Bryce, ito yung tinatawag na malversation through falsification kasi obviously pinalsify nyo yung mga liquidating instruments, yung tulad na pinakita ko, Senator JB, na isang litrato yung ginamit nyo eh. Hindi nyo man lang inedit yung 2 tao doon, hindi na gumalaw between December at saka March. Andun. Ayun, 2 mama. Ito yung first billing. Ay yung second billing. Ano yan, garapalan? Hindi nyo niisip na ma-research ito? Ganon kayo katapang para mabilis makasingil ng pera? That's one case. Isa pang case, 2 project, sabay lahat ng petsa. Sabay, lahat ng petsa, walang pagbabago. Di ba trabaho tamad yan? Magnanakaw na rin lang kayo, hindi nyo pa pinuhin. Kindly explain. Your Honor, hindi naman po kami makakasingil yan kung hindi po pinayagan ni Boss Henry. Yun ang tatanong ko eh. Kayo nang may gawa nito, di ba? Kasi kayo pipirma eh. Sina JP, lahat, pati yung accountant. Yun ang sabi ko maliwanag na falsification kasi alam yung mali pero nagpipirma kayo. At hindi naman, Secretary, kindly confirm, hindi naman ma-release yung pera nang walang pirma yung DE at saka ADE. Yes, Your Honor. So kasama kayo sa falsification. Alam mo ba yung malversation through falsification pag lumabas ng 8.8? Non-bailable yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Go ahead, Senator JB. Thank you. Thank you. So, going doon sa modus back, sana matulungan muna nyo na kami. Andyan na rin lang kayo para hindi na maulit ito. Siguro naman nakapag-isip-isip na kayo na nando kayo sa baba, sa piitan, sa detention room habang na-contempt. Ay, yung pong tinuro din na Senator Lacson, yung nabanggit niya yun sa kanyang privilege speech, pati yung coordinates, minsan parang hula na lang, minsan halos wala, pupuntahan mo, wala doon. Ang papadalang mga picture, yung mga meron na accomplishment, nangyayari ba yun? Kagaya nga po nung yung pinapaliwanag ko po, Your Honor, ang na-encounter ko pong ganyang instance is yung pag hindi nga po applicable dun sa isang lugar, ililipat na lang po kung saan ginhawang pwedeng Para hindi mawala yung pondo. Para magastos lang. Tama po. As per instruction po ni Boss Henry, kasi po pag binalik natin yung pera kung saan nanggaling yan, mawawala po. Meron na po kasing gastos na proponent yun. So ano mangyayari? Butas-butas yan minsan. Bago may problema, ililipat nyo lang. Kaya kahit anong lagay natin ng pondo, tubig yan baha yan lulusot yan, kaya baha pa rin. Tama po. Tama po. So talagang nakakalungkot kasi parang hindi nyo ba, taga Bulacan pa naman kayo, di ba? Sabi ko nga, di ba, may konti kayong, siyempre, minsan may palakinabang kayo, pero hindi nyo ba naisip yun? Bayan nyo, probinsya nyo, sana man lang inayos nyo para hindi nababahay mga kababayan nyo. Di ba? So may mga paborito ba kayong contractors? Siyempre maraming contractors. Siyempre meron kayong mas mga pinapaboran, meron kayong mas kilala, mas kaibigan, mas malapit sa inyo. Nandito po si Sims. Yan. Si Sims. Your Honor, gaya nga po ng sabi ko, ang napapaboran pong mga contractor dito kung sino po yung nagbibigay ng 2% kay Boss Henry na additional.
So halimbawa tignan na natin yung para hindi tayo magka-substandard ulit. Halimbawa yung buong ilog, no, ilalagyan po natin ng flood control, flood mitigation. Yung mga paborito nyo, binibigay nyo yung mas madali para mas mababang cost, yung tabi ng kalye. Di ba mas mababang cost doon, yung malapit lang. Kaysa yung nandun kayo sa malayo, sa malalim, ibabarge mo pa yung equipment doon eh. Medyo mas mabigat ang cost doon, halos siguro plus 50% more. Tama? Si Boss Henry po nagde-decide yan, Your Honor. Wala po kaming karapatan doon. So siya ang nagde-decide kung sinong contractor ang gagawa ng anong portion. Tama po, Your Honor.